Yan, bukas na ako ng tindahan mga guys. Yan, yung asawa ko nakaready na yung kanyang tricycle para maghanap buhay, magtinda. Hindi siya ngayon magdadala ng sasakyan. Tricycle muna siya. Kasi yung lagi nilang kasama na anak ko na si DC at nagkaroon na naman ng yung kanyang katawan, suka ng suka, magdamag, di nakatulog. Nakadalawang punta ako dun sa kanya sa kakahaplas ng apikasin. Yan, umiiyak na. Mga guys, ako na naman nagpanik na naman kagabi dahil sabi ko huwag kang isip na kung ano-ano. Dahil dyan sa in-applyan niya na sabi ko, huwag kang apply ng kung ano-ano ina-applyan mo, nagagawin kang manager, sabi ko. Tapos bandang huli, magsasabi sila magpa-medical ka, mahal ang medical nila dahil negosyo nila yan. Sabi ko, hindi siya naniniwala dahil gagawin daw siya manager. Yan, mag-uumpisa na sana siya sa Lunes. Minamadali na yung kanyang medical. Alam mo, sabi ko ang ganun, yung gagawin mo na yan, pag di ka naniwala, mapapahama ka dyan, sabi ko. Na kung ano-ano daw pinasasubmit ng mga papilis na pakadami-dami. Sabi ko, ano yun? Sabi ko ang ganun, puro ano yun, sabi ko ang ganun, hindi. Huwag mo nang ituloy yan, sabi ko ang ganun. Huwag ka magmadali sa trabaho dahil hindi ka naman nagugutom. Sabi ko, sobra-sobrang pagkain mo dito sa bahay. Sabihin ko, wala ka naman anak na pinapagatas para magkandara pa ka dyan sa trabaho na yan. Kahit gawin ka ba niyan, presidente pa dyan, hindi maganda yan. Sabi ko nga ganun. Huwag mo yung huwag ka matukso sa mga ganyan. Sabi ko nga ganun. Maraming trabaho dyan na hindi pa apply ka lang. Makakapagtrabaho ka din, sabi ko sa kanya. Huwag ka magmadali sa isang trabaho, baka mapahama ka lang. Huwag mong sabihin nga maganda ang posisyon mo doon, gagawin ka manager. Huwag ka maniwala sa mga pambubula nila. Sabi ko nga ganun. Yan mga guys, yan ang nangyari kagabi. Tumawag sa akin, hirap na hirap daw siya sa kanyang nangyayari sa kanya. Suka ng suka, pinutan ko doon, hinaplas ko ng apikasin. Yun, maya-maya na naman, hindi na naman siya mapakali. Talagang siya. Balik na naman ako doon at sa awa naman ng Diyos, medyo kalma na sa pangalawa kong paghapla sa kanyang ulo, ay nakatulog na siya. Yun ang nangyari. Pagising niya ngayong umaga, sabi niya, mama, gutom na gutom daw siya. Lahat ng pagkain niya maghapon na kinain niya, nailabas niya. Ngayon daw, gutom na gutom niya. Nagkandara pa naman ako pumunta sa bilihan ng mga pagkain. At naghahanap ako mga guys ng supas, pansit. Nagulat ako guys kasi ang kakainin ko sana pansit. Alam mo ba, naubos niya yun? Pansit, supas, ang dami na nga order. Naubos niya yun, nakakain pa siya ng isang buns. Talagang gutom na gutom siya. Isang good morning everyone. Mahirap talaga. Pag ang anak mo talaga may karamdaman, kailangan pangalagaan ng nanay. Kasi kung wala na sila nanay, anong mangyayari sa kanila? Di ba? Napakasaklap ang mangyayari sa kanila. Mabuti na lang nandito pa ako. Malakas para intindihin sila yung mga nagpapaintindi sa magulang. Yan mga guys, kaya sa Panginoon sabi ko, huwag mo muna ako bigyan ng mga matitinding karamdaman kasi may anak ako inaalagaan. Yan po. Yan lagi hinihiling ko na kung magkasakit man ako, huwag patatagalin. Mabilis lang para kasi walang mag-intindi sa kanila, pagkain nila, pag-asikaso, kung anong dapat asikasuhin sa kanila, nandyan ako. Iyan lang naman isa na anak ko ang nagpapaasikaso sa akin. At saka yung asawa ko, yun. Sa iba kong anak, hindi na asikasuhin dahil marurunong na sila. Yung na sila, masigasig sila maghanap buhay sa sarili nila. Ay itong isa kong anak, siyempre hindi ko pwedeng iwanan dahil nga mayroon siyang karamdaman na dapat kong intindihin. Yan nga lang sinasabi ko. Okay, welcome to my vlog. Maraming salamat. Good morning everyone. Salamat, another vlog, another umaga. Na masigla na naman ako, nakagawa na naman ako ng dapat kong gawin. Yan mga guys. Kaya salamat sa Panginoon sa ibinigay mo sa akin lakas sa loob ng magdamag at maghapon kahapon. At ngayon na naman, maghapon na naman ngayon, nagagawin ko kung hindi ko alam kung. Pero nakabili na po ako ng ulam ng pantanghalian. Bumili po ako ng
hasa-hasa. Sasabawan ko, haluan ko lang ng talbos. Kasi pag hindi ko sila pinakain ng gulay, pag puro karne, mahirap naman po yun. Kailangan haluan natin ng mga healthy pagkain, mga gulay. Haluan ko ng talbos. Thank you, bye-bye. Ay, Roma, nandito ka na.